Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang ating ikalimang aralin sa asignaturang Filipino sa Piling Larang. Ito ang pagsulat ng talumpati. Bago tayo magsimula, mayroon akong katanungan. Para sa iyo, ano ang talumpati? Maaari mong ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. Ang pagtatalumpati ay isang proseso o paraan ng pagpapahayag ng ideya o kaisipan sa paraang pasalitang tumatalakay sa isang partikular na paksa. Pag sinabi nating pagtatalumpati, ito ay paglalahad o pagbibigay lamang ng isang ideya o kaisipan tungkol sa isang bagay o isang paksa. Tandaan na kapag sinabi nating pagtatalumpati, ito ay pagpapahayag ng kaisipan o ideya sa paraang pasalita. Kung nung mga nakaraan, nagpapahayag tayo ng ideya sa paraang pasulat, ngayon naman kapag sinabi nating talumpati, ito ay pagpapahayag sa paraang pasalita. Ibig sabihin, inilalahad natin ang ating mga ideya at kaisipan gamit ang ating bibig, gamit ang mga salita na binibigkas o bibigkasin natin. Narito ang ilang munting paalala kapag tayo ay magsasagawa ng isang talumpati. Una, ang talumpati ay karaniwang isinusulat muna bago bigkasin sa harap ng mga tagapakinig. Ikalawa, ang isang talumpating isinulat ay hindi magiging ganap na talumpati kung ito ay hindi mabibigkas sa harap ng madla. Sige po, tandaan natin na kahit pa nagsulat ka ng talumpati, sinasabi dito na kung hindi mo ito mabibigkas sa harap ng mga tao, hindi ito matatawag na talumpati. Naunawaan? Muli, kapag sinabi nating talumpati, okay, nagsulat ka. Pero hindi mo ito nabigkas sa harap ng madla, ito ay hindi pa rin matatawag na talumpati. Mayroong dalawang uri ng talumpati. Una, impormatibong talumpati. Ikalawa, mapanghikayat na talumpati. Maaari mong ilagay ang iyong inisyal na kaalaman tungkol sa dalawang uri ng talumpati sa comment section. Para sa impormatibong talumpati, ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon tungkol sa anumang bagay, pangyayari, konsepto, lugar, tao, proyekto at iba pa. Katulad ng nasa pangalan naman na impormatibong talumpati, ang uri ng talumpating ito ay may layuning maglahad ng mga impormasyon. Ang ikalawang uri ng talumpati ay tinatawag na mapanghikayat na talumpati. Sa talumpating ito, nagbibigay ng partikular na tindig o posisyon sa isang issue. Ang goal o layunin ng mapanghikayat na talumpati ay mahikayat ang mga taong nakikinig. Bukod sa impormatibo at mapanghikayat na talumpati, narito pa ang tatlong uri ng talumpati ayon naman kay Bernales et al. 2006. Una, talumpating pampalibang, ikalawa, talumpating pampasigla, at ikatlo ay talumpating papuri. Kung kanina, ang dalawang uri ng talumpati ang tinalakay natin, ngayon naman, ang tatalakayin natin ay ang dalawang paraan ng pagtatalumpati. Una ay impromptu o talumpating hindi handa, ang ikalawa naman ay extemporanyo o talumpating handa. Mula sa iyong inisyal na kaalaman, tingin mo ano kayang pinagkaiba ng impromptu at extemporanyo? Maaari mong ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. Ang unang paraan ng talumpati ay tinatawag na impromptu o di handa. Isinasagawa ang talumpating ito ng walang anumang paunang paghahanda. Ito ay upang masukat ang lalim at lawak ng kaalaman ng isang tagapagsalita sa isang tiyak na paksa kahit walang naunang pagbabasa hinggil dito. Tandaan, kapag sinabing impromptu o di handa, ginagawa ang talumpating ito ng walang paghahanda. Ang ikalawang paraan naman ng talumpati ay tinatawag nating extemporanyo o handa. Sa
Sa puntong ito, kapag sinabi nating extemporanyo o handa, ito ay maingat na inihahanda, pinagpaplanuhan at ineensayo bago isagawa. Madalas na isinasaulo o kinakabisa, konbersasyonal ang katangian kahit pa ito ay praktisado. Ito ay kabaligtaran lamang ng di handa. Kapag sinabi nating extemporanyo o handa, ang magtatalumpati ay may kabisado ng pyesa. Alam na niya kung ano yung gagawin niya, alam na niya kung ano yung sasabihin niya. Narito ang ilang mga dapat isaalang-alang sa pagtatalumpati. Na edad ng mga nakikinig. Tandaan na kailangan nating iakma ang nilalaman ng ating gagawing talumpati, ang paksa at wika na gagamitin natin sa ating talumpati sa edad ng mga nakikinig. Tingin nyo, bakit kaya? Maaari nyong ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. Unang dapat nating i-consider kapag gagawa tayo ng talumpati ay edad ng mga makikinig. Halimbawa na lamang kung mga bata yung makikinig sa atin. Kailangan nating gumamit ng hindi ganoon kalalim na mga salita at hindi rin ganoon ka-technical. Kasi maaaring hindi nila maintindihan kung malalim at technical na mga salita yung gagamitin natin. Naunawaan? Number 2 na dapat nating i-consider kapag gagawa tayo ng talumpati ay bilang ng mga manonood. Kung maraming makikinig, marami ring paniniwala at saloobin ang dapat na isaalang-alang ng mananalumpati. Mapaghahandaan ng husto ang talumpati kung batid ang dami ng makikinig. Bukod sa dahilan na maraming paniniwala at saloobin ang dapat na isaalang-alang, kailangan mong i-consider ang bilang ng mga manonood para maihanda mo ang iyong sarili. Halimbawa, magtatalumpati ka ngayon at ngayon mo lang nalaman na 100 na tao pala ang makikinig o manonood sa'yo. At dahil sa kaba, ay nahiya ka. Iba ang mararamdaman mo o hindi ka mahihiya kapag bago ka pa magtalumpati, alam mo na 100 na tao yung manonood sa'yo. Ibig sabihin, kailangan natin i-consider yung bilang ng manonood para maihanda natin ang ating sarili. Paano natin ipepresent ang ating sarili sa lahat ng manonood? Number 3, kasarian ng manonood. Mahalagang malaman kung ang pagtitipong pupuntahan ay binubuo ng kalalakihan, kababaihan o magkahalong kasarian dahil magkakaiba ang pananaw ng mga ito. Bago ka magtalumpati, dapat lamang na malaman mo kung babae ba, lalaki o babae at lalaki ang makikinig sa'yo para may angkop mo mga salita mong gagamitin sa mga kasarian ng manonood sa'yo o sa kasarian ng manonood sa'yo. Ngayon naman, ang bibigyan natin ng pansin ay ang tatlong bahagi ng talumpati. Unang bahagi ng talumpati ay tinatawag na introduksyon. Ito ang pinakapanimula ng talumpati. Ito ang naghahanda sa mga tagapakinig para sa nilalaman ng talumpati. Mahalaga ang isang mahusay na panimula upang una, makapukaw ng kaisipan at damdamin ng tagapakinig. Ikalawa, makuha ang interes at atensyon. Ikatlo, maihanda ang puso at isipan ng mga makikinig. Ang introduksyon ay napakahalaga kasi sa bahaging ito, dito mo kukunin yung interes o atensyon ng mga manonood. Kung sakaling hindi mo makuha ang atensyon ng mga manonood, maaaring hindi mo na rin ito makuha sa gitna at ikatlong bahagi ng isang talumpati. Baka hindi na sila makinig sa mga susunod pa na bahagi ng talumpati. Ang ikalawang bahagi ng talumpati ay ang diskusyon o katawan. Dito, makikita ang pinakamahalagang bahagi ng talumpati sapagkat dito, tinatalakay ang mahalagang punto o kaisipang nais ibahagi sa mga nakikinig. Ito rin ang itinuturing na kaluluwa ng isang talumpati. Ang ikatlong bahagi ng talumpati ay tinatawag na konklusyon. Dito makikita ang paglalagom ng mga kaisipang ibinahagi. Ito ay kalimitang maikli, ngunit malaman.
Maaaring ilagay rito ang pinakamatibay na paliwanag at katwiran upang mapakilos ang mga tao ayon sa layunin ng talumpati. Kung impormatibong talumpati ang ginawa mo, dapat sa bahagi ng konklusyon may matututuhan yung mga nakikinig o mga nanonood. Pero kung mapanghikayat na talumpati ang ginagawa mo, dapat sa konklusyon na part, nahikayat mo na yung mga nakikinig at nanonood sa'yo. Aralin 5, Talumpati, Filipino sa Piling Larang. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Benya. Paalam!